Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. At ang ating pong pag-uusapan ay ang napakatindi na sinasabing naging kabit daw po ni Digongyo, etong si Royina Garma. Aba, hindi lang po naging kabit. Bakit? Naging berdugo pa po ito at kahit saan to mapunta, ay natunghayan po natin sa Quadcom na kung saan madestino si Garma, doon po marami ang natetegi. Ganyan po katindi itong si Royina Garma. Grabe yun. Kasi, siyempre, babae po yun eh. Diba? Ayaw po natin na ang mga kababaihan ay nagiging mga kriminal, 'di ba? Pangit 'yun eh. Kaya lang ito pong si Royina Garma parang mas pinili po niya yung ganoong bagay. Hindi na lang natin malaman kung dala ba ng pagmamahal kay Digong, paghanga kay Digong, or nauto ni Digong. Pwede kaya nga itong si Royina Garma nauto at maging yung sinasabing ito ay magiging witness dahil kakanta laban kay Digong pero parang malabo eh. 'Di ba? Ito po ay talagang meron pong mga itinatago at napakalaki po ng kasalanan na nagawa nito sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na dito kay Barayuga. Sa pamilya po ni Barayuga, talagang planado, talaga pong ginawan po nila ng paraan para po itong si Barayuga ay mawala po sa landas ni noon ay General Manager ng PCSO na si Garma. Tapos, nako, pati po itong patungkol dito sa tatlong Chinese na drug lord, oo nga't hindi natin to kababayan, 'di ba? Pero ayaw naman natin na meron pong mga nagugurgur. Hindi natin gusto 'yan. Ang gusto natin ay matupad kung ano ang tinatagubili ng batas laban sa mga akusado. At yan po, kasama na po diyan ang kanilang kumbaga pagkakaano po ba, kumbaga malitis, mahuli, pagbayaran ng kanilang mga kasalanan at ipa-deport. Kung meron po talaga silang kasalanan, 'di ba, mapagbayad sila tapos ipa-deport pagtapos na nilang pagsilbihan ang kanilang mga sentensya. Kaya lang ang nangyari po dito sa tatlong tsekwa na ito, ng dating warden ng Davao Prison and Penal Farm. Ang nangyari dito sa tatlong tsekwa na ito naku, sabi nga nung parang ginawang dinuguan daw eh. Nay Estela Rosal, hello po. Diba? So ito po yung balita patungkol po diyan sa balita na ito na itong si Royina Garma at si Digong po ang may kinalaman or mastermind sa paggurgur ng tatlong tekwa. Inamin ng dating warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Gerardo Padilla na nakatanggap siya ng utos kaugnay ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lords noong 2016. Ang utos na yan nanggaling daw kay dating CIDG officer at PCSO General Manager Royina Garma. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Muling humarap sa pagdinig ng House Quad Committee ang nooy warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Bucor Senior Superintendent Gerardo Padilla. Kaugnay pa rin ito ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lords sa nasabing kulungan noong 2016. Sa harap ng mga kongresista, sinabi ni Padilla na nakatanggap siya ng utos mula sa dating CIDG officer sa Davao at naging PCSO General Manager Royina Garma. Ang utos, wag daw hadlangan ang isang operasyon. Sabi po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo,
May mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa amin. Meron kami ipapa-operate. Ano ho ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabing po ni Colonel Garma? Tungkol po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. Itinanggi noon ni Padilla na nakita sila ni Garma at tanging sa cellphone lang daw sila nag-usap. Tanong naman ni Zambales Representative Jefferson Conghun, nagkita o personal niya bang kilala si dating Pangulong Rodrigo Duterte? No, Sir. Personal, kilala mo ba siya? No, Your Honor, Sir Chair. Nagkita na ba kayo? Hindi po nangyari. Nagkita na po kami. Dito na inilabas ni House Committee on Public Accounts Chairman Caraps Paduano ang ilang mga litratong magkakasama sina Padilla, Duterte at Garma. Sinabi mo na hindi. Kaya, you must tell all. You must be truthful. Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. May mga occasion, kasal, siyempre public picture, gano'n, in Davao City. Pero kayo- Sasamal po yan. Oh, Pero hindi po kami magkumpare, Ninong. bakit pareho kayo may lay? Nag-attend lang po kami niyan kasi yung kinasal dyan, yun yung kaibigan ko. Pero personally, hindi. Picture taking lang po yan as a public figure. Naunang isiniwalat ng PDL na si Leopoldo Tan na isa sa pumatay sa 3 Chinese drug lords na narinig niyang kausap ni Padilla ang kaboses umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na piniga ng mga kongresista mula mismo sa bibig ni Padilla. Kayo ba ay nagkaroon ng intense pressure sa kanyang sinabi o sa isip ninyo meron pang tao behind what Chief Garma said at mas mataas po ito? That's true. Ang binabanggit ninyo, ito, yung pong behind the big person sa sinabi po ni Chief Garma ay inyong ini-implicate ang ating Pangulo, ang ating former President. Ganun po ba? Hindi ko naman po in-implicate, pero sila ng mas mataas. Okay, ibig sabihin yan, hawak po si Chief Garma ng mas mataas. At ang mas mataas niyan ay ang dating Pangulo. Maybe. Tama ho ba ako? Yes, Your Honor. Inamin din niyang alam niya na papatayin ang 3 Chinese. So, at that point in time, alam mo na napapatayin yung 3. Alam ko po, Your O Honor. anong ginawa mo nga? Kasi nakakulong po yun, hindi ko talaga akalain na mailalabas po doon sa pinagkulungan nila. Merong ano? Hindi ko po akalain na mailalabas po dahil naka-safekeeping po doon. Ako po ang nag-order na safekeeping dyan. Pero duda rito si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel. I do not believe that there was no order coming from him. At saka sinasabi po niya ngayon, gumagalaw sila. Gagalaw ba yung 2 PDL doon sa loob ng kulungan na walang pahintulot ng warden? Humiling ng executive session si Senior Superintendent Gerardo Padilla para isiwalat ang iba pang sensitibong impormasyon. Natatakot daw kasi siya para sa kanyang seguridad at kanyang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa Restart ko tong aking laptop, naghang eh. Yun po yung balita na kung saan itong si Garma po at si Digong ay tinuturo po na mastermind sa pagkamatay ng 3 Chinese drug lord. Diba? Yan po, dyan po sa sitwasyon pa lang na yan, medyo matindi na yung mga revelasyon dahil nga po, syempre, ang akala natin, itong si Digong ay napakabuting tao. Ang akala natin, si Royina Garma bilang isang babae ay never po gagawa ng kahit anuman lang na kasamaan. Pero yun pala, nako, meron pong silang mga sikreto
na tinatago at napaka kumbaga karimari-marim dahil ito pong kanilang ginawa na ito ay hindi po katanggap-tanggap. 'Di ba? Kahit nasabihin na po natin na mga ito pong mga taong ito ay gumagawa ng masama sa lipunan, 'di ba? Hindi pa naman po talaga hindi pa naman po talaga kumbaga hindi talaga sila dapat na ginugurgur. Di ba po? Yan po ang yan po yung katotohanan dito sa nangyari na ito kay Royina Garma at kay Digong at sa tatlong Chinese. Tapos dinagdag pa itong si Barayuga. Etong si Barayuga po ay hindi po ito drug lord. Wala po itong koneksyon sa droga. Pero inilagay po ito sa drug watch list para po mapagtakpan ang nangyaring paggurgur. Para po talaga nga magkaroon ng ng vindication na kaya pala kaya pala to ginurgur kasi eto pala ay meron pong ginagawang hindi maganda. Ganda. Ayun. Diba? Yun pala, meron palang ginagawang hindi, ginagawang, kumbaga, para eto nga si Barayuga magmukhang masama at karapat-dapat lamang na mawala, ay dahil nga po, eto daw ay merong ginagawang pagsangkot o ito'y sangkot sa illegal na droga kahit hindi naman. Ngayon po, puntahan po natin tong isa pang balita. Kasi nga po ito talaga yung yung matindi na nakakarimarim. Ewan lang natin bakit ganun? Si Garma, kahit saan mapunta, merong nagugurgur. Napakarami. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. As in, marami talaga. Di po, marami po talaga. Yun po yung yun po yung talagang naging obserbasyon natin. Mamaya po gagawa tayo dyan ng poll question. That at that time, Mamaya po gagawa tayo dyan ng poll question na kung saan ay atin pong tatanungin ko kayong mga manonood. Ano sa tingin nyo itong si Garma? Nauto? Na-impluwensyahan? O kaya ay talagang ganun siya kasama? Nitro Zero, dami kasing nauto ni Diggs. Ayan marami kasi na-scam. Ninita Umali, hello po. Biker NZ Vlog, hello po. Ate Gemma Ramirez, si Mayor Halili ng Tanawan City, ini-snipe nila. Ang galing pa naman yan na Mayor, sayang yun. Yun nga po, nilagay din po yun sa nilagay din po yun sa drug watch list. Digong, Garizalde, Constantino, dapat bitayin si Garma at Leonardo. Marami po ang galit. Marami ang galit dito kay Garma at Leonardo. Mr. Chair, I just would like to point out that at the time that General Barayuga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding the corruption in PSSO, most specifically in the operations of STL, Small Town Lottery. In fact, bago po siya napatay, itong si General Barayuga, according to NBI officer in charge, Eric Distor, General Barayuga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify
against the corruption and illegal practices in PCSO. Yun po ang motive bakit po pinatay si General Barayuga. Yung nakita po yung pick-up kanina na sinakyan ni General Barayuga was given by Colonel Ruyina Garma to make sure na ma-identify po si General Barayuga. Kasi si General Barayuga, Tama yun, ha? Pinagamit yung sasakyan, binigyan ng sasakyan na magiging tanda na yun yung sasakyan nitong si Barayuga at ito ang sakay ng sasakyan na yun, hindi magkakamali yung gugurgur. Di ba ate RR Walk, masama talaga ugali tapos na-impluensyahan pa ng masama. Nako, eh yun nga po. May pangarap, matindi pangarap nito, ganid, sakim sa kapangyarihan at sa kayamanan. Yun ang aking napagtanto dyan. wala hong sasakyan yun. Kaya mahirap po i-surveillance dahil Namamasahi lang daw po yun. Biruin mo, general ka, retired general ka, namamasahi lang. Eto talagang taon to, katibayan na si General Barayuga po ay simpleng tao, simpleng mamamayang Pilipino at talaga pong ito ay hindi po sakim, hindi po ganid, hindi kurakot. Hindi katulad nitong si Kernel lang si Garma. Pero naku po, milyon-milyon ang pinapagawang mga mga pinapa-develop na ari-arian. lalong walang routinary procedure. Kaya binagyan po ni Colonel Garma ng bagong pick-up si General Barayuga. Yun kasi ang binigay na impormasyon niya kay Nelson Mariano. Pati ang plate number, description sa araw ng pagpaslang. The Ay, paring PJ, shoutout. motive of the killing of General Barayuga was to stop General Barayuga from testifying against Colonel Garma. Yun po ang totoong nangyari, Mr. Chair. And that is why I would like to recommend to this committee, in the committee report, that we should file the necessary cases against Kasi meron na pong meron na pong nahalata si Barayuga, meron dapat itong gagawin na report na itong si Garma ay kurakot. Kaya po, pinagurgur na po. those perpetrators when I cannot let justice not be served to the victims. Mr. Chair, Colonel Rudina Garma has been involved in the different killings all over the country. In fact, Mr. Chair, si Colonel Garma, nung unang pagdinig pa lang natin, involved na po siya doon sa pagpatay ng 3 Chinese drug lords, Ayun. which was corroborated by the different resource persons. Ayun. Diba? Ayun na. Booking na. Dapat talaga life sentence yan. Oh, nakakaawa na ngayon siya, dami ng kaso. Nakakaawa po, kaya lang nagpa-impluensya ka siya kay Digong Nung si Colonel Garma din ay na-assign doon sa Cebu City, there were 198 killings as recorded and as reported by Mayor Tommy Esmeña. And ngayon po, klarong-klaro At sabi ni Tommy Osmeña, mas masahol pa to kay Napoles. po na ang mastermind ng pagpatay kay General Barayuga walang iba po kung hindi si Colonel Garma in cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo. Hindi maipaliwanag mukha ni Garma, lukot na lukot. Based on the testimony of our 2 resource persons. Mr. Chair, Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb, but deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims, especially on the war on drugs. Kaya, Mr. Chair, I appeal that we should include in the committee report to file murder charges against Colonel Garma and Colonel Leonardo.
Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. The manifestation of Congressman Pimentel will be noted and his recommendations will be taken in and be written in the committee report once the committee terminates its hearing. Diba? Ayan o. Dapat lang talaga na itong si Garma at si Leonardo ay maparusahan. Tapos, turo na nila yung mastermind. Turo na nila kung sino nagutos. Ituro na nila kung sino. Ang merong talagang rito, talagang kagustuhan na mawala itong mga Chinese drug lord na ito. Yung kay Barayuga, tingin ko personal na na kagustuhan ni Garma. Pero yun doon sa tatlong Chinese drug lord, iba yun eh. Booking na di ba, Ate Ararwok? At Mami Presi, ayan, hello po. Diba, ituro na nila yan. Huwag na silang magpatumpik-tumpik pa. Baka nga itong pati kay Tanawan City Mayor Antonio Halili, sila rin ang nagpayari eh. Si Digong din. Diba? Kaya lang, naku, yung video hindi natin pala pwedeng i-play kasi meron may nakalagay po. Ito, tignan natin dito. Naku, merong nakalagay. May nakalagay po na graphic content. Pag ganyan, hindi natin pwede itong gamitin. Hindi natin ito pwedeng i-play. Kasi madadali tayo ng madadali tayo ng ni Lolo. Ayan, madadali tayo ni Lolo. Eto, tignan natin to. Kung ano tong balita na to. Ito, wala. Kara, patuloy ang pagdating ng mga nakikiramay dito sa burol ni Tanawan City Mayor Antonio Halili sa Batangas. Nagandog ng kantang Bed of Roses ang ilang apo ng pinaslang na si Tanawan City Mayor Antonio Halili kagabi. Ito raw kasi ang isa sa paboritong kantahin ni Halili. Nang tumakbo ito sa pagkaalkalde, ang misis namang si Angelina, hindi umaalis sa tabi ng kabaong ng mister. Sa isang gymnasium sa compound ng tahanan ng pamilya Halili, binuro lang labi. Nagkaroon muna ng pribadong oras sa mga kaanak bago buksan sa publiko ang burol mag-aalas 9 kagabi. Para sa anak na si Angeli, isang mapagmahal, supportive at sweet na ama si Mayor Halili. Tinitingnang motibo ng pamilya sa krimen ang kampanya kontra droga ng alkalde o kaya'y politika. Pero mo, ito si Mayor Halili, pinaparada nito ang mga durugista, pinapahiya nito ang mga durugista doon sa kanyang bayan. Tapos, kita niyo pinagurgur. Pinagurgur dahil baka mayroong ibang gustong sumistema ng droga doon sa lugar nila. At katropa ni Michael Yang. Maraming angulo yan eh. No? These people are vindictive. Sana nga lahat ng kaso po ay mabuksan. Kay Percy Lapid, kay Antonio Halili, doon sa tatlong Chinese, doon sa tatay ni Kerwin Espinosa. Lahat yan mabuksan. Para malaman kung sino talaga mastermind. Isa lang yan mastermind yan. They can be vindictive. They can have this future plan because the election is coming, to eliminate my father. So I would say everyone is a suspect. At saka, siyempre, hindi naman din biro itong ginagawa ng dad ko against drug lords. It's not a joke. These people are rich. Dati na raw nakakatanggap ng banta sa buhay ang alkalde. Matagal na yan. Kahit last April, this April 2018, meron nakapasok sa property namin, nagsunog ng ilang puno namin dito. Because there was a threat, pinaningan ng dad ko. Kaugnay naman sa sinabi ni Pangulong Duterte na sangkot sa droga si Mayor Halili, sinabi ng pamilya na bukas ang kanilang tahanan at may papakita... Tinuro ni Digong, sangkot daw sa droga.
Paano magiging sangkot sa droga si Mayor Halili? Ito nga, ipinaparada ang mga adik sa lugar nila. Pinapahiya. Ayaw ni Mayor Halili sa adik. Nila kung anumang negosyo ang meron sila. The president is a very intelligent man. He can speak for himself freely. And I can Katulad ng ginawa kay kay Barayuga, di ba? Same pattern. Pagkatapos na gurgur, saka i-involve sa droga. not blame him for what he said. If he's been given false information, no, if he's misinformed, we're against drugs. My father would rather die than be a drug lord. And see where he is right now. Kita nyo kung gaano kasakit sa pamilya yon. Nagurgur na, pinagbintangan pa ng presidente noon, nasangkot sa droga, napakawalang ya talaga ni Digong. Napakawalang ya. Basta may nagurgur, sangkot sa droga. Hindi pa ba sapat? Hindi pa ba proof? Do you need proof, black and white? I can provide it to you. Na legal lahat ng negosyo namin. At hindi kami takot. Karalas 9 ng umaga nang dumating ang panganay na anak ni Mayor Halili na si Mark Anthony na dumalo sa isang international convention sa ibang bansa. Pagdating niya rito sa mismong burol ay agad niyang hinalikan ang kabaong ng kanyang yumaong ama. Samantala pinag-uusapan na raw ng mga anak ang pinal na petsa ng libing. Yan muna pinaka-latest, balik sa iyo, Kara. James, meron na bang latest update tayo kaugnay sa investigasyon dito sa pagkamatay ni Mayor Halili? May bago bang leads or mas malinaw na leads ang mga pulis? Alam mo, Kara, isa sa mga dumalaw dito sa Burol kagabi ay ang hepe ng Tanawan PNP. At tinanong siya natin dahil bahagi siya ng Special Investigation Task Group na binuo ng PNP. Pero wala pa silang mabigay sa atin na karagdagang detalye kaugnay dun sa isinasagawa nilang investigasyon. We understand na ngayong araw na ito, binalikan nila yung lugar kung saan napaslang kahapon itong si Mayor Halili. Kara? Alam nyo ito iisa po ang pattern. Pagkatapos po na magurgur, sasabihin sangkot sa droga at ito ay Biker LC Vlog, salamat New Zealand. $5. Salamat po Kuya Biker NZ Vlog. Salamat din sa pagtambay sa ating live kahapon. Matindi tong mga malalaman natin. Sana mabuksan po itong kaso ni Batangas sa Mayor Halili. Sana po talaga to. Tanawan Batangas, maimbestigahan din to para po mabuksan ang lahat ng mga kaso at malaman natin na na ito po ay kung sino mastermind. Ate Tamura, salamat po sa pagkulay. May natitira pang mamamatay tao diyan, marami kasing evidence ang mayor kaya siya pinaslang. Ayan. Okay, Noy Alcancia, Boss Mac, save natin mga vendors sa kamay ng sindikatong may hawak kay Diwata. Ewan ko diyan kay Diwata. Alam niyo walang problema sa akin si Diwata sa kanyang pagtitinda, pagiging vlogger, wala ang problema doon. Nanonood ako ng Batang Quiapo noong nandun siya, wala problema. Pero ngayon yung kumandidato siya, nik-nik niya. Biro mo kunwari war on drugs, pero sila pala mismo ang drug lord. Ibig sabihin ang drug war nila is para sa kalaban na drug lord. Yes po, Ate Ararworks, yun lamang po talaga ang pinaka-mensahe po ng war on drugs ni Digong. Pag kayo hindi tumigil sa pagsistema ng droga, yari kayo sa akin dahil kami lang dapat ang sumistema. Solid BBM watching from New Zealand, Idol Mac Pablo, napagbintangan niya na mayor dyan. Ako na tambay dati sa Tanawan. Ako rin po, yung mayor, hindi ito. Mayor ng Balayan, Batangas. Sa kanang meron kasing yung ninong ko kasi dyan sa Tagaytay dati. Nung buhay pa, nagtatrabaho ko sa ninong ko.
yung mayor ng Balayan, saka yung, ewan ko kung engineer ba na taga-Kalakayon, pumupunta sa ninong ko yun, mga kaibigan ng ninong ko yun, kasi yung ninong ko, ano yun eh, contractor, mayaman, talagang mayaman yun, big time, walang anak. Naampon nga ako nun eh. Ngayon eh, nung narinig ko yung yung nangyari dito, Tanawan, ang akala ko yung mayor ng Balayan. Nasa Malaysia ako noon eh, nung narinig ko yung balita na yan. Sabi ko, hala, nakaharap ko pa yun, nakita ko pa ng personal yun, na pinakilala pa ako ng ninong ko doon eh. O ito, nanak ko, ito yung checker doon sa natin, sa construction. Ako, nakakala ko yun yung namatay. Yun pala iba. Asawa ni Kong Luis din, victim. Si, Beatrix. Tama po ba? Kaya alam niyo po, ito si Digong, marami pong penrevision tao to. Yung mga tao po na inilagay niya sa drug watch list, mga general, mayor, actually, pati nga si Mayor Fritz Diaz ng Negros Oriental, doon po sa Shaton, inilagay niya din sa drug watch list kahit po walang connection sa droga. Etong si Mayor Fritz Diaz. Actually, tatapik ko yan eh. Meron akong topic diyan para kay Mayor Fritz Diaz eh. Yung pamangkin ng namatay na mayor, na governor, yung pinagurgur na governor ng Negros Oriental. Iaano ko po yan, iba-vlog ko po yan. Grabe kawalang ya niya si Digong. O mayor namin sa South Cotabato, pinatay rin. Naku po, sino po 'yon? Ate Gemma Ramirez tinaniman ng rape case. O di ba? Kaya po talaga 'yan, talagang itong si Digong. Darating po ang nito, darating po talaga ang karma nito. Talagang